Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako, nagsalita na si Dean Chase mga kabibig tungkol sa pinalabas na dokumento ng Net25. Tapos yung pagsabi ni Claire Castro na fake yung dokumento. Ako kabibig, makinig tayo kay Dean Chase ha, parang sumabog sa galit si Dean Chase. O, disclaimer lang ha, magbibigay tayo ng reaction sa video ni Dean Chase. Talagang hindi niya makontrol ang kanyang emotion kabibig, pero naintindihan naman natin si Dean Chase kasi siya ang pinutakti ng mga maraming bashers, maraming mga tao na ano ka ba Dean Chase, namimigay, nagpaano ka na mga fake nga document. Oh, bakit si Dean Chase ang inaway nyo? Hindi naman yung pinost din Chase. Tapos si Dean Chase ang ginawa niyong may kasalanan. Ano ba ang klaseng bulatin na meron ka sa utak niyo? Oy. So eto ha, para yung mga tao ba na binabash si Dean Chase, tapos sinabihan si Dean Chase ang dahilan ng mga fake na mga dokumento. Ito, mahimik kayo. Oy, makinig kayo ka Dean Chase ha. Eto Dean Chase, sige, magsalita ka Dean Chase. Ay, isupalpal mo itong mga taong ito para alam nila kung ano ang kanilang ano mga taong ito kuan kaayo mga tawhana murag mga sakto murag na parang ito mga basher din Denchis ba parang nakapunta na ng Amerika at kapitbahay ni Denchis ito na wait mo na mute Clarissa, para sa ating lahat, pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang journalist nyo. Saan nyo nakuha yan? Galit si Dean Chase. Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Alaka. Ha? 25. Kaya nga nung nakita ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attached yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganun? Wala. Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng... In fairness, wala. Yung nag-trending na document ngayon ba, hindi naman yun kay Dean Chase na post Sa ibang tao yon. Tapos, pinapakalat, shinare. Tapos si Dean Chase pa ang sinisisi. Si Dean Chase pa ang binabash na nagpapakalat ng fake na documents. Knowing Dean Chase, hindi ito napapakalat ng fake documents. Kung meron siyang dokumento, meron siyang hawak ngayon, talagang hinay-hinay niyang nilalabas ito Hindi ito isang bagsak. Hinay-hinay siyang naglalabas mga dokumento. At pinaghirapan ni Dean Chase yan. Pinaghirapan niya lahat ng mga dokumentong ito. Nanganganib nga ang buhay niya. Abdel, kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. May mga, ito na, documents. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko
kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? Talino. So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Dito sa Amerika. Hindi edited. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. Okay. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. Oh. So like this one. Eto, ha? Asa na yun? Papakita ko. Galing si Dinchis talaga. Bisaya ba si Dinchis, no? Iba talaga ang Bisaya pang magalit. Okay. Try natin, ha? Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit, ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O, ito. Yan natin, mga bibig. Edit. Ano to, ha? Legit to na document to, ha? Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito. Oh. Naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina. Reset. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang kaso na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Galit na talaga. Bobo. Basta na nga yun. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ito magic watermark, ha. Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Oh. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Oh. Tapos, sama yun. So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you. Okay? Ang bobobo. Ang galit si Dinchis. Okay, eto, galing to sa Net25. Hala, Net25. Ayan, Net25 yan, ha. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, Copy pero
heavily degraded. Oh. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? Hala. So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Hala. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Hala ka. Malinaw yan ah. Bobo nyo. Hala ka. So fake ang... So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get the document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Huh? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Ikakasira nyo to na 25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Hala ka. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan. Oh. Now, as what we've discussed earlier, okay, so basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint po yung watermark, pag wala ang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Ooh. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. Ano? It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Atikla. Now, as you can see, dun sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yun pink line, Clarissa. Page break yun. Lord. Okay, as what we discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yun, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko tatanggapin. Ganun lang yun kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan pa po tayo mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Agoy. Isa lang namang hini namin naming mga tao ng bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Alak. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test. Puta. Hala. Anong name? So yun kabibig. So yun kabibig ang ang comment, ang post ni Den Chase. Diba mga kabibig? As in shocking revelation. Sabi dito ng mga netizens from Cecil Estardo, and to thank lawyer man kahaan ni si Tia Claire, di nag-iisip.
always taking the easy way out. Puro rehash, budol, passing the buck, puro lies. Sir, dapat may link para lahat pwede puntahan ang website kung saan pwede makita ang report na yan. Ito pa. Doctor document tawag anak nila. Dapat laging dapat laging ma-disbar sa Auntie Claire. Sus, Ginoo, ang Net25, OMG. Probably someone had given it to them. I am surprised, Net25. Sila pa naman ang mga sila pa naman ang aming sinasabihan na matapang at talagang alam kung ano ang ilalabas na news. Pinuri pa ni Alvin and Tourism and Net25. Kayang kabig pa itanggol ang mga chika-chika na ito. Kaya hindi ko pinapanood si Claire kasi napinsan na talaga. So, mga bias na mga anchors, takot silang matanggal ang kanilang network. Naku. So yun kabibig ang mga komento ng mga netizen hinggil sa pinasabog na issue ni Dean Chase. Hala. So, sabi ni Dean Chase, pag wala yung watermark at in case na may karoon ng shadow yung watermark, soft copy to, tampered yun? Tapos pinakita ni Dean Chase yung bang sa Net25. Walang watermark. Wala ka. Ano sa palagay yung kabibig? Ano ang yung reaction hinggil dito? Ano kaya ang maging sagot ng Net25 dito? Naku, maghintay tayo sa mga latest updates tungkol dito na talagang pinag-uusapan ito. At talagang walang katapusang istorya. Maraming lumalabas na ng mga katotohanan na kung ano ba talaga at sino ang may kasalanan. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.